Hello po mga kababayan, sa lahat po ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig at maging sa lahat po ng mga kababayan natin dito po sa Pilipinas. Ngayong gabi po ay meron tayong special guest. And to introduce him po, our guest tonight is a linguist, polyglot, IT professional, history buff, and constitutional reform advocate. At siya po ay nakabase sa Singapore. At konting trivia lang mga kababayan, no? Siya ay nanalo sa Battle of the Brains. Yan. Ang Battle of the Brains po ay isang Philippine quiz show na na-aired sa RPN 9. 11 years na po ito. So kung titingnan po natin mga kaibigan, siya po talaga ay very smart at very bright po. So who was a Scottish monk, philosopher, theologian? Orion. John Duns Scotus. Once again. John Duns Scotus. That's correct. What did he do? For our audience sake, question in the arts. Who wrote the novels, Mga Pantagit and Luha ng Buwaya? Gerardo. Amado Hernandez. You are correct. Is it enough? 1,800, not enough. 2,000 for Orion. We hope to see you again next year. Let's leave Orion now on stage for his bonus round, but not after this piece of information. At siya rin po mga kaibigan ay co-founder ng Constitutional Reform and Rectification for Economic Competitiveness and Transformation of Correct Movement. Introduce na po natin mga kaibigan, without further ado, Orion Perez Dumdum. Mga kaibigan, ang ating pong guest ngayong gabi. Sir, unang-una po, ano po ba itong correct movement? Sa inyo po Okay. ang floor. Okay, maraming salamat Admin Rich at magandang araw po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ni Admin Rich. So basically, ang correct movement po ay isang kilusan na kung saan kami ay nagsusulong nitong tinatawag na constitutional reform, no? Dati kasi tinatawag siyang charter change, tapos sinisiraan ng mga kontra sa charter change. Kinasabi nila cha-cha raw, cha-cha, binibigyan ng masamang konotasyon, kumbaga parang pinapamukhang masama siya, no? Ginagawa nilang term extension daw, mga ganyan. So actually dahil sa pagiging OFW ko, ngayon po ako po ay matatawag nating recent balikbayan. Kababalik ko lang po galing sa Singapore at nandito na po kami. Nung pa lang, actually, January 14 pa lang kami nakabalik. No? So, medyo bagong balik lang sa Pilipinas. So, hindi na po ako OFW, pero of course, ganyang katagal po ang pagiging OFW ko since late 2000, no? And dahil sa pagiging OFW ko, nakita ko yung pinagkaiba ng mga ibang bansa, lalo na yung Singapore, sa kung anong ginagawa ng Pilipinas. Kasi, syempre, naintriga ako bakit ang Singapore napaka-unlad, no? At bakit yung iba natin mga karatig bansa umuunlad din. Parang, ano bang ginagawa nilang tama? At nakita ko, ginagaya nila ang Singapore. Pati China, ginagaya ang Singapore. And anong ginawa ng Singapore na nagpayaman sa kanila? Ito po yung pagiging sobrang bukas ng Singapore sa pagpasok ng foreign direct investors. Well, yung kanilang founding prime minister na si Lee Kuan Yew, ito yung 1965 na naging independent sila. Talagang natatakot siya sa ano yung posibleng mangyari noong mag-aalisan na yung mga British bases. Kasi itong Singapore, parang Subic at Clark yun no? Yung parang marami silang military bases ng mga British. May mga military bases, mga naval bases at saka air bases ng mga British. At dun po sa loob ng mga bases nagtatrabaho maraming mga Singaporean. At nung sinabi ng mga British na plano nilang kumbaga i-close down na daw nila yung kanilang mga bases, nangangamba ngayon tuloy itong si Lee Kuan Yew. Anong gagawin niya na mawawala ng trabaho ng napakaraming mga tao? So naisip niya ngayon ano kayang posibleng solusyon. Doon siya napaisip na papasukin kaya natin maraming mga investor, mga foreign investors, no? So yun ang ginawa niya. At
dahil sa ginawa niyang pagpapapasok ng napakarami mga investors, ay unti-unting nawala yung unemployment, yung poverty, tapos nung biglang nag-alisa na nga talaga ang mga British bases, smooth yung transition kasi ang daming naging mga new openings, no, job openings para dun sa mga taong nawalan ng trabaho nung pag-alis ng mga bases. So parang na-solve yung problem ng tawag nito unemployment dahil doon sa pagpasok ng mga foreign direct investors. At dahil doon, ginawa talagang sinikap pa ni Lee Kuan Yew na paramihin talaga ng paramihin ang mga investors to the point na pag naglikha sila ng trabaho, mas marami pa ang mga trabaho kaysa sa mga citizen ng Singapore, no? Para mas marami. So yung ginawa niya na parang paramihin talaga ang mga trabaho para ngayon aabot sa punto na yung mga kumpanya ang mag-aagawan sa mga manggagawa at tataas ang mga sweldo. Yun po ang ginawa ng Singapore. At ngayon, ginaya to ng mga iba't ibang mga bansa. 1978, bumisita ang leader ng China na si Deng Xiaoping. Nakita niya, nung nag-state visit siya sa Singapore, na-impress siya, na nakita niya parang yumayaman itong bansang to. Akala ko mahirap sila. Ganun. And nagtanong siya kay Lee Kuan Yew, ano ba sikreto nyo? At syempre, binanggit ni Lee Kuan Yew yung sikreto nila, which is nagpapasok sila ng maraming mga foreign direct investors. And inisip ngayon ni Deng Xiaoping, gawin ko kaya to sa China. Kaya ang ginawa niya, naggumawa muna siya ng pilot testing ground, no? Yung may isang area doon sa may malapit lang sa Hong Kong, nasa kumbaga across the border with Hong Kong. Meron siyang nahanap na lugar at sinabi niyang, sige, mag-set up ako ng mga dito, yung parang infrastructure dito at mag-iimbita ako ng mga kumpanya na mag-invest dito. Tinry niya yun at dahil doon, yung una niyang sinubukan, sige, kuha ako ng mga Hong Kong na mga businessman, yung mga textile, kung ano, mga toy making, kung ano-ano pang mga pabrika na meron sa Hong Kong. Inakit ni Deng Xiaoping na pumunta sila sa Shenzhen dahil mas mura, as in like siguro 1/4 or paminsan 1/10 the price kung ano yung binabayad nila either sa upa or sa sa bayad ng mga sweldo ng mga tao, ganyan. At nakita ni Deng Xiaoping, uy, umaasenso, like siguro 6 months down the road, uy, umaasenso yung lugar. Tapos parang naisip na niya, a year or two later, dahil nga yumayaman yung lugar, sabi niya, gawin kaya natin to the rest of China ito. And the rest is history. Ang China ay naging superpower dahil ginaya ni Deng Xiaoping ang isang napakaliit na bansa gaya ng Singapore. So yun din po ang para moral of the story din, wag tayong naniniwala dyan sa sinasabi ng iba na porket malaki daw ang isang bansa, hindi pwedeng gumaya sa isang maliit na bansa. So yung China, 'di ba, alam naman natin, higanteng bansa, sobrang laki ng population, pero sila mismo ginaya nila ang napakaliit na teeny-weeny Singapore. So yung mga Pilipinong nagsasabi, wag nating gayahin ng Singapore, masyado maliit yan, tayo malaki tayo eh. Tingnan natin yung China. Yan ang nagpayaman sa China. Yan ang naging rason bakit ang China ay naging superpower ngayon. So yun, ang gusto kong sabihin kaya naman naging madali para sa ibang mga bansa tulad ng Singapore, pati China, at saka Thailand, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Indonesia. Bakit sila lahat ay madaling nakapag-akit ng mga foreign direct investors? Ay unang-una, unlike the Philippines, wala po silang mga anti-foreign direct investment restrictions sa loob ng kanilang saligang batas. Correct. Tayo sa Pilipinas, tayo lang yata ang mayroong ganyan. So, para maging patas ang laban, kinakailangan natin gawin na ang ating saligang batas ay matanggalan din ng mga foreign direct investment restrictions. Dahil lahat ng ibang mga bansa dito sa Asia, ganon. Siguro, pwera lang siguro ang North Korea na, ba't naman natin gagayahin ng North Korea? Diba? So, diba yung punto dyan lahat sila
umaasenso, dahil nakakapag-attract ng investors, gayahin natin kung ano meron sila at alam naman natin yung starting point nila ay wala silang ganong mga restrictions sa kanilang saligang batas. Yun din dapat ang maging starting point natin. Hindi yung kawawa tayo dahil hindi natin mabago-bago ang dapat baguhin, which is ang dami natin yung mga 60-40, yung mga kung ano-ano pang mga binaban o rini-restrict ng mga industries na nandun sa loob ng saligang batas. Now, hindi ko po sinasabi na walang restrictions sa ibang bansa. Meron din, pero yung kanilang restrictions, kung meron man, ay nasa loob ng nandun sa loob ng batas at hindi sa loob ng saligang batas. Okay? Iba kasi ang saligang batas at ang batas. Ang saligang batas mahirap baguhin, mahirap alisin ang dapat alisin, no? So, or dapat baguhin. Ang batas pwedeng i-amend anytime. Kung kunyari may pagbabago, pwedeng i-amend agad 'yan. Pero ang saligang batas kasi unang-una kinakailangan ng imbis na simple majority, kinakailangan ng siguro 3/4 vote or tapos may ano pa yan, may proseso pa yan ng plebisito na mangyayari. So, komplikado kapag nasa saligang batas nilagay ang mga patakaran. So, yun po. And then, meron din ibang mga kinakailangan baguhin. Alam naman natin, di ba sinabi natin na malaki masyado ang Pilipinas, mahihirapan tayong gumaya sa Singapore, yan ang sinasabi na marami. Sasabihin ko, kaya nga natin kinakailangang mag-federalism din. At some point in time, maybe not immediately, pero eventually kinakailangan natin ng federalism. Kasi ang federalism po, yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan na ma-manage natin into, ma-subdivide natin into manageable parts ang Pilipinas. So, hindi naman natin, kasi ang Singapore, maliit, di ba? O ba't sila, pwede naman natin gawin kung ano ginagawa ng Singapore kasi pwede natin i-subdivide yung Pilipinas such that yung mga regions natin ang magiging parang mga Singapore. So, pwede yun, no? And then, last but not the least, may isa pang reforma na kinakailangan which is yung magkaroon tayo ng parliamentary system. Na ako mismo, nakita ko sa Singapore, kaya pala ang ano nila, ang episyente ng kanilang sistema dahil ang sistema nila ay nakatutok sa sa galing, sa leadership abilities, ganyan. Yung hindi yung sino yung sikat, yun yung nananalo. Dito sa parliamentary system, nakatutok ang mga botante sa tawag nito, sa platform ng mga partido at sa loob ng partido, pinipili ng mga tao sa loob ng partido yung sino yung mga magagaling para maging leader ng partido. Pag nanalo yung partido, may isang partido, sabihin natin may party A, party B, party C. Kung yung party A yung nagkaroon ng tinatawag nating absolute majority ng number of seats sa loob ng kanilang legislatura, yung leader, kung sino man yung naging leader ng party A, yun ang magiging prime minister. Kung sa ibang panahon, yung party B naman yung nagkaroon ng majority of all seats, yung party B, yung leader ng party B yung magiging prime minister. So, ganun po yung pinagkaiba kasi sa atin, nagra-run yung mga tao, not necessarily dahil sila yung leader ng party. Mandaming beses, kunyari, yung time ni Noynoy, hindi naman siya yung leader ng party pero siya yung naging standard bearer nila at alam naman natin, I hate to say it, I'm sure meron mga taong baka ma-offend, pero nagkataon na si Noynoy was not the best person for the job. So, I mean, hindi nga siya naituring na leader ng partido nung time na yon, si Mar Rojas yung president ng partido, 'di ba? So, yun yung punto natin dito sa presidential system, mas nadadala nung kasikatan kung sino yung mananalo, 'di ba? Imbis na sino yung pinakamagaling. So yun yung isang malaking problema. Kaya mas maganda kung ang Pilipinas maging parliamentary system din kasi talagang makikita naman natin kukumpara natin mga bansang gumagamit ng parliamentary system, usually mas magaling yung kanilang sistema, mas maganda yung quality ng kanilang leadership kaysa sa mga bansang gumagamit ng presidential system. So yun po yung tatlong ipinaglalaban namin sa Correct Movement. Ang ginagawa po namin sa Correct Movement ay nag-i-explain po kami, ini-inform, ini-educate natin at
at ine-enlighten ang mga tao as much as possible. So, yun po, parang nag-i-explain lang po kami para maintindihan ng mga tao, ano ba tong constitutional reform na to? Ba't ba ito kailangan? So yun po, yun lang talaga ang ginagawa namin. Nag-i-inform lang kami, nagkakalat ng impormasyon. Gusto lang po naming maliwanagan ang mga tao, ang mga Pilipino, kung bakit importante itong mga reformang ito. May tanong lang ako, no? Kasi nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, ay sinusulong nyo na pala ito. Ano pong nangyari? Bakit parang hindi yata nag-materialize? Okay. Ang isa sa mga nangyari dito was nung 2017 end of 2017 nagsimula na siyang pumili ng mga magiging members ng kanyang constitutional ang tawag nito consultative commission, no? At marami siyang mga pinili pero mukhang ang vast majority ng mga napili niya ay mga lawyer. Mostly people from a law background. Wala siyang wala siyang masyadong napiling mga political scientists. Siguro dalawa lang talaga ang mga political science academics. Tapos wala rin siyang nailagay doon sa pwesto na 'yan economist. In fact, the closest thing to an economist na nalagay niya was a business leader and business technocrat, no, na si Art Aguilar. So parang nakulangan, sobrang dami yung mga legalistic na tao pero wala masyadong nakakaalam tungkol sa tinatawag nito structure, no, structure of governance. Tapos pati yung economics, wala masyadong mga bihasa sa economics na naipasok doon. So ang nangyari doon, gumawa sila ng constitutional draft, yung tinatawag na Bayanihan Constitution, Bayanihan Federalism Constitutional Draft. Marami pong naging parang pagkukulang itong draft na ito. So, nung napresenta ang draft na ito doon sa economic team, no, mga economic managers ni President Duterte, marami sa kanila ay umalma na parang, mukhang hindi ganun kaganda itong draft na to. Parang gumanon. Pati alala ko si Dominguez, Secretary Dominguez, sabi niya, pro-federalism ako, pero kung pinapakita nyo itong draft na ito, hindi ako sang-ayon dito sa draft nito dahil wala yung mga hinahanap namin, yung pagiging bukas sa foreign investor, hindi nyo tinanggal yung 60-40, nandyan pa rin. So yun yung parang, yun yung nakita nilang parang issue. Dahil doon, 2018 nangyari yun, yung parang mga issues na nag-complain yung mismong mga economic managers. Gumawa ng task force si former President Duterte. So yung task force na yun, inatasan na ayusin yung draft. At isa po ako sa mga kumbaga nahakot na sumama doon sa mga nagkukonsulta. Tsaka free lang, nagtatrabaho ako sa Singapore noon. Free time ko, nagbibigay ako ng inputs doon sa Federalism Study Group, no, dito sa interagency task force na to. At doon, inayos namin. Dami namin sinabing mga, ito kailangan baguhin, ito, ganyan. Tapos natapos itong activity na pag-aayos na to, towards the end of 2019. At dapat nagkaroon ng soft launch ng November of 2019, nagkaroon ng soft launch. Tapos magkakaroon ng main launch dapat in, I think March dapat of 2020. Teka, alam naman natin ano nangyayari noong 2020. Unang-una, January pa lang ng 2020, nagkaroon ng problema sa Taal Volcano, di ba? So, napunta doon ang yung mga evacuation, yung mga rescue, etc. Yung atensyon ng gobyerno. Tapos, noong March, alam naman natin, ito yung nagkaroon na tayo ng COVID, no? March, April, lalo na itong April na. Talagang wala na, COVID na, lockdown na ang kinakailangan pag-usapan. Wala nang sino bang gustong makipag-usap tungkol sa federalism at ibang mga reformang ito. Ang importante yung pandemya, di ba? So yun yung nangyari. Dahil doon sa pandemya, unfortunately, nasira yung momentum, hindi na natuloy yung mga reformang ito.
Oo, yun pala. So, sir, ito no, kasi ngayong present administration, pinag-uusapan na naman ito yung tungkol nga dito sa pag-amyenda ng economic provisions. So, ano po yung masasabi niyo dito? Kasi meron pa ring mga talagang umaayaw at talagang kahit na sinasabi na nga ng Pangulo at saka ng Kongreso na ang gusto lang talaga nilang amyendahan ay yung economic provisions, no? So, ano po ang inyong masasabi dito sa Ang masasabi ko, nangyayari dito ngayon? magandang development ito dahil matagal nang kinakailangan ginawa to eh. Actually 1990s pa lang eh. Dapat nagawa na to, pero yun nga, ang daming kumukontra, mga oligarchs, yung mga tao may vested interests, lagi nilang pinapasama ang dating ng kung ano tong charter change. Sa tratsa yan, masama yan, ganun sila lagi. Tapos hanggang ngayon, syempre may kumukontra, pero gusto ko sabihin sa kanila, mag-aral po kayo kasi napag-iiwanan na po talaga tayo. Bilang long-time OFW, ako mismo, nakita ko kung bakit tayo napag-iiwanan. At matagal nang napag-usapan na ito ni Lee Kuan Yew dati pa. 1992 pa lang, pumunta ng Pilipinas si Lee Kuan Yew, inimbita ng Philippine Business Conference. November of 1992, gumawa po siya ng speech. Ito po yung sikat na speech na kung saan yung kanyang intro ay sinabi niya na I don't believe that democracy necessarily leads to development. I think it's more important that you have discipline than democracy. Yun yung time na yun. Yun lang ang naaalala ng mga Pilipino, yung discipline, not democracy. Pero marami pa siyang sinabi dun sa kanyang speech na yun. At dun sa loob ng speech na yun, binatikos po niya yung sistema ng Pilipinas. Binatikos niya ang saligang batas ng Pilipinas ng 1987. Binatikos niya yung pagiging sobrang restrictive natin. Talagang totoo yun kasi talagang sinabi ni Lee Kuan Yew, hindi kami yayaman kung hindi kami nagbukas sa mga foreign investors eh. Tapos ginaya kami ng ibang bansa. O kayo, ba't hindi pa rin kayo sumasama dyan sa may mapag-iiwanan kayo kung hindi nyo inayos to. Tapos maya-maya, towards the end, sinabi rin niya, isa sa mga problema nyo, gumagamit kayo ng American style presidential system. O ayan. O kaya ako nahihirapan. O anong mangyayari sa inyo? Sabi ni Lee Kuan Yew, dahil dyan, yun nga, mabagal ang progress nyo kasi hindi naman efficient na system yan. At sinabi din niya, kung kami ay gumagamit ng sistema na ginagamit nyo, hindi kami magiging tiger economies. Yun yung sinabi niya. So, patagal na ang payo na ito sa kailangan baguhin ng saligang batas. Pero marami pa rin mga pasaway at mga matitigas ang ulo na siguro may vested interest kaya ayaw nilang gawin. Pero ngayon, panahon na talaga kasi talagang tayo lalo at mga OFW or long-time OFWs na nakabalik na, kita natin na talagang napag-iwanan ng Pilipinas. This is not acceptable talaga. Correct po, no? So, maraming po salamat, no? Marami pa sana akong gustong itanong kaso marami pang mga nakapila sa inyo, sir, na gusto ring mag-interview. So, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich at ang aking pong munting channel ay Admin Rich po, no? Maging sa YouTube at saka sa Facebook. Salamat po muli, sir, at kapag meron din po kaming tanong, no? Sana po ay paunlakan nyo kaming muli sa aming interview. Maraming po salamat. Maraming salamat, Admin Rich. Bye-bye. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po. I-follow natin ang Admin Rich. Kita nyo na mga guys, Admin Rich. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth. Fight fake